Mga kababayan, mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Ngayong araw po ng Lunes, November 4, 2024, meron po tayong pinaka-latest na update sa panibagong bagyo po na ating minomonitor. But before that, mga kaibigan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel, and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po, mga kaibigan. Tuluyan na pong nakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga po panibagong bagyo or si Bagyong Marce sa loob po ng ating bansa. And as of now, mga kaibigan, ang kanyang pong pinaka-latest na lokasyon ay may layo pong 1,110 kilometers dito po sa may bandang east of Eastern Visayas na may lakas po na 65 kilometers per hour. Isa na po itong ganap na tropical storm, mga kaibigan. Pa-northwest po ang kilos sa bilis na 30 kilometers per hour. Napansin natin mabilis ang kanyang pagkilos, kaya naman nung kagabi nasa labas pa ito ng PAR at isa pa lamang LPA, naging isang bagyo agad, mga kaibigan, or tropical storm, at nakapasok agad sa ating Philippine Area of Responsibility. Mamayang hapon po ay tatahakin naman po niya ang direksyon po na may layong 945 kilometers east of southeastern Luzon na may lakas po siya ng hangin na 75 kilometers per hour. Isa pa rin pong tropical storm, pa west northwest po ang kilos sa bilis naman po na 35 kilometers per hour. So napansin natin mabilis siyang lumalakas, mga kaibigan, paglipas lamang ng ilang mga oras. And within the next 12 to 24 hours ay mas lalakas pa ito, mga kaibigan, sa severe tropical storm na may lakas ng hangin na 110 kilometers per hour. So mag-ingat na lamang tayo, mga kaibigan. Ipapakita ko po sa inyo, mga kaibigan, yung track intensity at lokasyon na kanyang posibleng tahakin. Ito pong si Bagyong Marce, mga kaibigan, hindi po kasing laki o kasing lawak po ng kaulapan nitong si Bagyong Leon. Maliit lamang yung ulap ko na meron dito kay Bagyong Marce, mga kaibigan, pero tulad ng ating sinasabi, kapag ganitong klase po ng bagyo, yung maliliit lamang na ulap, ito po yung medyo delikado, Ang tinatawag natin dito, mga kaibigan, compact storm. So sana malinaw po sa atin yan. Maliit ito na sirkulasyon ng hangin or maliit na bagyo lamang, pero once po na makapasok sa ating Philippine landmass, mabilis po siyang lumalakas. Napansin naman natin ang bilis lumakas from LPA, tropical depression, at may posibilidad within the next 24 hours ay maging isang severe tropical storm. Mabilis lumalakas pero mabilis din pong humihina. Ganyan naman, mga kaibigan, Hindi kagaya ni Bagyong Leon, stable siya, mga kaibigan, hanggang sa makalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, meron po tayong dalawang klase o dalawang senaryo, mga kaibigan, na i-monitor at babantayan. Ang unang senaryo, yung lokasyon niya, mga kaibigan, tinatahak niya po itong bandang Eastern Visayas hanggang extreme northern Luzon, mga kaibigan. Yan na naman po, ito po yung dinaanan ni Bagyong Leon, mga kaibigan, at posibleng hindi po siya tumama or maglandfall sa ating Philippine landmass, which is good, mga kaibigan, pero makakaapekto naman yung trap or extension ng kanyang hangin. Do hindi ito kasing lakas ng hangin ni Bagyong Leon, mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng comparison para po makita ninyo yung lakas or depression ng dalawang bagyo na ito, para yung ating mga kababayan ay hindi po mag-alala. So yung pangalawang senaryo natin, mga kaibigan, posible naman itong dumikit or maglandfall sa ating Philippine landmass, ito kasing Bagyong Marce, pero magre-recurve or iikot, mga kaibigan, or lilihis po, mga kaibigan, which is okay din yan. So ngayon, wag kabahan ng ating mga kababayan na natatakot dahil may panibagong bagyo na naman daw po na nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Tinitignan din natin, mga kaibigan, yung posibilidad na ito ba ay magiging isang typhoon category or super typhoon. And as of now, hindi po ito nakikitaan potensyal ng super typhoon. Ang posible pong maitala niya na lakas ay isa lamang pong severe tropical storm, or kung lalakas man ito pagdating or magiging isang typhoon, hindi pa tayo sigurado dyan. Marami pang posibilidad na mangyari dito nga po sa pagkilos at paglakas nitong si Bagyong Marce. So ang mas maganda ngayon ay maging handa tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil mabilis pong kumikilos etong si Bagyong Marce, mga kaibigan. At napansin naman natin na ito kaibahan niya, mas maliit ito kay Bagyong Leon, pero sinasabi nga nila small but terrible nga daw po itong si Bagyong Marce. Pero syempre patuloy po natin niyang i-monitor. Ngayong araw, mga kaibigan, ng Lunes, meron pa rin tayong forecast weather condition. Ang ilang bahagi ng ating bansa, especially po eastern section po ng Luzon at Visayas, ay apektado ng easterlies or mainit na hangin na nanggagaling po sa Karagatan Pasipiko.
Forecast weather conditions sa area ng Batanes sa Babuyan Island, patuloy po na makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated light rains and heavy rainfalls pagdating sa gabi dahil naman yan sa northeasterly wind flow or eto nga sinasabi natin na amihan or hanging amihan na unti-unti na nga po nating nararamdaman ngayon. So sa area naman ng Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, the rest po ng Cagayan Valley, maging handa tayo dyan sa posibleng trap nito nga pong extension ng hangin ni Bagyong Marce. But as of now, malayo pa naman ito, pero dahil sa bilis ng kilos niya na 30 to 35 kilometers per hour, ay posibleng tahakin niya yung mga lugar na yan ng mabilisan. So ang inaasahan natin dito ay maulap na kalangitan dyan po sa mga lugar na aking nabanggit dahil din yan sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagataang Pasipiko. Sa Metro Manila naman mga kababayan at ilang bahagi ng ating bansa ay patuloy din pong maapektuhan ng mga localized thunderstorm. Pero asahan natin sa umaga medyo maliwalas ang panahon, pero may tsansa ng maulap na kalangitan dahil nga po sa banta o sama ng panahon or dahil sa pagpasok or magkakaroon kasi ng epekto etong si Bagyong Marce dito sa ilang bahagi ng ating bansa. So mas maganda ngayon tulad ng aking sinasabi, no, i-monitor natin yung pagkilos nitong si Bagyong Marce para ma-update tayo sa lagay ng ating panahon. Kapag ganito po kasing may bagyo, kaya naman natin itong paghandaan at basta magiging aware lamang tayo yung mga lugar na alam natin makakaranas ng mga pag-uulan, hindi pa po yan na ibabalita ngayon, pero posible po magkaroon tayo ng storm wind signal number 1 within the next 24 to 48 hours dahil nga po mas dumidikit pa o tinatahak ni Bagyong Marce ito nga pong extreme northern Luzon. So patuloy tayong maging handa, and please dyan lang kayo mga kaibigan, huwag nyo kalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat, magandang araw po.